Magandang umaga Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Fog Forecasting Center. Ako po si Amor La Rosa at ito ang Panahon TV Express. Dahil hindi lamang ang lagay ng panahon ng ating minomonitor, binabantayan na rin po natin ang mga pangyayari sa ating paligid. Tulad po ngayong umaga, ayon po sa FIVOC, sinig nga po ng magnitude 7.2 na lindol ang bahagi ng Kabisayaan bandang 8:12 AM kanina. Namataan ng sentro ito sa layong 2 kilometers southeast ng Carmen, Bohol. May lalim po itong 33 kilometers at inaasahang magkakaroon pa rin po ng aftershock sa mga susunod na mga oras. Naramdaman rin po ang lindol sa ilang mga karatig lugar ng Bohol tulad na lamang ng Negros, Iloilo, Masbate at maging sa Davao City. Ayon po sa PIA Central Visayas, nakapag-ulat na rin po ng pinsala sa mga apektadong lugar at inanunsyo na rin ng DepEd sa Dumaguete ang suspension of classes bukas para i-check ang mga gusali dahil sa naranasang paglindol. Mga kababayan, malakas po ang lindol na ito kaya tutok lamang po sa telebisyon ng bayan para sa iyo pang mga impormasyon ukol sa nasabing pagyanig. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Samantala mga kabayan, dalawa po sa pinakahuling bagyo na umira sa ating PAR ay ang Bagyong Santi at Bagyong Tino. Ang pareho sa kanila, pareho itong nasa kategorya ng typhoon. Pero ang pinagkaiba, ang Bagyong Santi naglandfall at nagkaroon ng direktang epekto sa ating kalupaan. Samantalang ang Bagyong Tino lumabas kaagad at hindi po nagkaroon ng direktang epekto dito sa atin. Kaya naman ngayon nakatutok tayo sa epekto ng pananalasa ng Bagyong Santi nitong mga nakalipas sa araw. Naglabas nga po ng update ang NDRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. As of 7 AM today, tumaas na sa 15 ang bilang ng nasawi. 32 naman ang sugatan at 5 katao naman ang nawawala pa rin hanggang sa ngayon. For affected population naman, umabot naman po ng higit 179,000 families o higit po yan sa katumbas ng 871,000 persons ang affected po sa Regions 1, 2, 3, 4A and Region 5. Sa damaged houses naman, umabot na po yan ng higit sa 53,000 kabahayan. Para naman sa halaga ng pinsala, umabot na ito ng higit sa 3 bilyong piso sa infrastruktura at agrikultura. Para naman po sa flooded areas, 13 pa rin ang naitalang pagbaha sa Kalumpit, Bulacan at 150 naman po sa Pampanga. Para naman sa Declaration of State of Calamity, naideklara na po ang San Miguel, Bulacan sa ilalim ng State of Calamity noong October 12, 2013. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Muli po, antabayanan pa rin po natin ang mga pangyayari sa ating bansa. Huwag bibitiw, dito lang po yan sa telebisyon ng bayan. Bago pa ako magpaalam, mabati lang po ako happy birthday muna kay Miss Therese Lafortesa. Happy birthday, Miss T. Ako pa ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at mahinahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat at mag-ingat po tayong lahat.